Sabi po dito na, when God says, return to me, it expresses the idea of turning back or coming to a place, condition, or activity that one has experienced before. Amen? So, na-experience na po natin yung magandang plano ng ating Panginoon. Amen? So, sabi po, no, when God says, return. So, ang Panginoon, siya pa yung nag-invite po sa atin, no? When God says, return, sabi niya, yung magandang plano po niya, no, ibabalik po niya tayo sa magandang kondisyon ng ating buhay. Amen? When God says, I will return to you, sabi po dito, the Lord Almighty promising to come again as He had in the past and bring His people, His unique presence and abundant blessing. Napakasarap po, abundant blessing. Hindi po niya sinabing blessing lang, kundi abundant blessing. Lahat po tayo nakakatamasa po nito. No? Paggising mo pa lang sa umaga, abundant blessing na po yun, mga kapatid. Yung bagong hininga na pinagkakalob na po ng ating Panginoong Diyos, yun na po, ay napakasarap na po, abundant blessing. Amen? Yun po yung una, return. Pangalawa po, replace. Amen? Sabi po dito, when God removes, He replaces with something better. Kaya pala, amen? Kaya pala minsan, nagtataka tayo, may inalis sa atin. When God removes, He replaces with something better. May papalit ang Panginoon na something better. Amen? Ikaw kapatid, ano po ba yung nawala sa'yo? Trabaho, yan. Pera? Amen? Cellphone, nawawala yung cellphone ni Mami Rose ngayon? Kalakasan? Amen? Maralas? Relasyon? Amen? Minsan kapayapaan, minsan kalakasan, no? Alam niyo po mga kapatid, minsan may mararanasan po talaga natin yan sa ating buhay, no? Yung masishake ka, yung ating pananampalataya. Minsan, madalas magtatanong tayo kay Lord, no? Lord, bakit ako, Lord? Ba't ganito, Lord? Ba't ako na naman, Lord? Minsan natatanong natin yan madalas. Lord, ba't naglilingkod naman po ako sa inyo? Ba't ako? Amen? Minsan pakiramdam mo, no, parang hindi nasasagot ng Panginoon yung panalangin natin. Madalas po yan. Minsan, totoo ba itong pinaglilingkuran ko? Minsan mapapatanong ka. Pero sabi po dito, for tonight mga kapatid, ang mensahe po ng ating Panginoon, no, tandaan mo, sabi po dito, God will never take something away from you without the intention of replacing it with something much better. Something much better. Sabi po sa return kanita, abundant blessing. Sabi po ngayon sa replacing it with something much better. Amen? Praise God. So ano po yung dapat nating gawin? Patuloy lang po tayong kumapit sa ating Diyos. Amen? Kung hiwalay ka sa ating Diyos, sinong lalapitan mo? Saan ka kakapit? Wala, di po ba? Panginoong Diyos lamang. Amen? Maghintay ka lang ng buong pagtitiwala sa kanyang mga pangako, no? Papalitan ng Diyos. Amen? Ang anumang nawala sa iyo at papalitan niya ng higit na mabuti. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa kanina, no, abundant blessing. Replace something much better at higit na mabuti. Amen? Hallelujah. Sabi po nga ni Bro Nats, no, mabilis lang to. Pangatlo, reestablish. Pag narinig po natin yung establish, ano po yung first impression natin? Di ba matatag? Pundasyon, yung mga posting yan. Pag tinanggal yung mga posting yan, wala nang pundasyon tong building na to. Pundasyon. Sabi po dito, when God establishes something or someone, it has sense of firm footing, being unshakable, set firmly and permanently. Amen? To set and fix firmly, to settle permanently. Pag-establish, permanent, no? Firmly. Amen? Ano po ba yung naiisip natin sa ating buhay yung sinasabi po dito? Hindi po siya literal na kayamanan, no? Hindi po siya literal na material na bagay, kundi po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yun po yung sinasabi po dito na establish yung ating pananampalataya. Sabi po sa Deuteronomy 7:9,
Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 of generation of those who love Him and keep His commandments. So sa mga ninuno po natin, may pangako na po ang Panginoon. Ano po yung sabi dito? 1,000 of generation. Tayo na po yun, mga kapatid. Tayo na po ang nakakatamasa yung magandang pangako ng Panginoon sa mga ninuno po natin. 1,000 of generation. Meron pa po, yung mga generation pa po ng ating mga anak, yung ating mga apo, generation. Ito na po yun. Tayo na po yung mga apo ng mga kapatid natin, yung mga ninuno po natin. So natatamasan na po natin yung pangako ng ating Panginoon. Amen? Ayon po sa Biblia, no, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang tipan. Amen? Pag binasa po natin ang Biblia, no, maraming kwento dito. Anuman po yung tipan, kasunduan, no, o sinabi o ginawa ng ating Diyos, siya po ay tumutupad nito. No, madalas po natin nababasa yan, no, sa Bible. At ang sabi po ng salita ng Diyos, He keeps His covenant of love to 1,000 of generations. Sabi nga, kaya po tayo naririto, ito na po yun. Amen? So yung magiging testimony po ng ating mga anak or magiging apo, babalikan po nila to. Kung ano po yung sinabi po natin ngayon, kung ano po yung mensahe po sa gabing ito, 1,000 of generation. At sila po ang makakatabasa po niyon. At tayo po, nandun na po tayo sa sangkalagitan at kasama na po natin ang Panginoong Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay established, fixed, permanent, and unshakable. Amen? Hanggang ngayon po. Amen. Yun po yung salita ng Panginoon. Sabi nga, mawala po ang lahat sa buhay po natin. Pero ang salita ng Diyos, nariyan at nariyan, pa rin nakasama po natin. Amen? Kaya anuman ang pagsubok, no, ang dumating sa ating buhay, mga kapatid, makakaasa po tayo na ating Diyos ay manatatiling tapat at mabuti sa ating buhay. Panghawakan po natin yung mga kapatid. Amen? Tayo naman po, bilang kanyang mga anak, no, dapat ay sikapin po din po natin, no, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ano po yun? Ay magiging established din. Fixed, permanent, and unshakable. Amen? Minsan masishake ka talaga, pero balikan po natin yung ginawa na ating Diyos. No? Balikan po natin kung ano yung ginawa. Kasi may ginawa na po ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Balikan lang po natin. Sabi nga kanina, no, babalikan natin yung ginawa niya at tayo po ay kanyang pagkakalooban ng magandang pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam ko po dito at ngayong gabi, no, anuman ang sitwasyon mo, kapatid. Amen? Gustong re-establish ng ating Diyos ang kanyang tipan sa iyo. Paki-plus po uli yung Deuteronomy 7:9. Declare po natin, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Amen. Hallelujah. Tunay, yung kanyang salita, ito na po yun. Ito na po yun. Ang kanyang salita, ang kanyang pangako ay patuloy na nariyan. Amen? Hallelujah. Mabilis lang to, sabi nga ni Bronats. Pangapat, sabi nga, 4 hours of restoration. Ito po na po yung pangapat. Ito na po yung pinakamensahe ng ating Panginoon sa ating lahat. Sabi po dito, God is restoring us to the original condition of how He made us in His image and likeness. To revive, to bring back to life, to recover or renew. Amen? Sabi po dito, to revive, to bring back to life, to recover or renew. Ano po yung una kanina? Yung una, ano po yung 4 hours of restoration? Una, return. Ito po yung first step sa restoration, sabi ni Lord, return to me and I will return to you. Amen? Napakasarap no? Ang Panginoon pa yung nagsasabi sa atin nito no? Amen? Pangalawa, replace. When God removes something, He will replace it with something better. Kaya pala, eto na po yung sagot sa ating tanong, kaya pala tinatanggal ng Panginoon kasi may